Dalaga na si baby. Nakapikit pa ang mga mata na kinapa ni Bianca ang tumutunog na telepono. Tinakpan niya ang kanyang bibig at humikab ng malakas. Hello, Miss Bianca Real. Good morning. Mukhang inaantok ka pa ha? Bati ng nasa kabilang linya. Good morning, Attorney Falco. May late dinner kasi kami ni Frank kagabi. Kunot noong wika ng dalaga. Napakaaga naman ang tawag ng abogado at inaantok pa siya. Okay, sweetie. Kaya pala ako tumawag kasi may importante tayong pag-uusapan ngayong araw. Pwede bang sa ibang araw na yan, attorney? Napasimangot si Bianca. May appointment pa siya sa isang salon para sa kanyang bagong hair color. Pagkatapos ay kakain din sila ng tanghalian ni Frank sa isang bagong bukas na restaurant. Importante ito, Bianca. Hihintayin kita ng 10:00. Mukhang nagmamadali ang abogado sa tono ng mga salita nito. Sumang-ayon si Bianca sa gusto ni Attorney Falco. Pagkatapos ng 6 na buwan mula nang mamatay ang kanyang ina, ay ngayon lang sila magkakausap ng abogado. Dumating siya sa tamang oras ng kanilang usapan. Matapos maiparada ang kanyang sports car, ay umakyat siya sa second floor kung saan naroon ang opisina. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng nakangiting abogado. Wow! Ang ganda mo naman, Miss Bianca Real. Humahangang wika ng nakakalbo ng abogado. Kung minsan, gusto kong magsisi na hindi ako nag-asawa. Sana may anak din akong kasing ganda mo. Don't worry, Tito. Naging ama ka naman sa akin. Kaya ako na lang yung anak mo. Himakap si Bianca at humalik sa pisngi ng abogado. Binabae ang abogado at wala itong naging pamilya. Matalik itong kaibigan ng kanyang namayapang ina at naging legal guardian niya mula nang humiwalay siya kay Roma. Sana nga nagampanan ko, Bia. Siyempre, iba pa rin ang alaga ng isang ina. Naupo si Bianca sa malambot na sofa. Inayos niya ang suot na dilaw na mini dress na lalong nagpatingkad ng kanyang kaputian at malapor sila ng balat. Mas gusto ko ang buhay na malaya, Tito. Walang pressure at walang nakikialam. Napakagatlabi ang dalaga dahil kalahati sa kanyang tinuran ay kasinungalingan. Hindi niya gustong iwan ang kanyang ina pero may dahilan siya kung bakit tiniis niyang malayo kay Roma. Pero napalayo ka naman sa iyong ina. Nalungkot ang mukha ni Ronnie. Nanghihinayang ito sa mga panahong nasayang na dapat ay inilaan ni Roma kay Bianca. Masaya naman ako mag-isa, Tito. Marami akong naging kaibigan. Katwira ni Bianca. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ang pangungulila. Ang mama mo naman kasi, mas pinili ang buhay sa piling ng mga kaibigang sosyalera. Napapailing si Ronnie. Alam niyang ang lumalabas sa bibig ng dalaga ay iba sa nararamdaman nito. Mas ginusto niya kasing ipakita sa kanyang mga kaibigan na mas masaya siya sa pinili niyang buhay. Ang masunod ang hilig niya sa piling ng bago niyang asawa. May himig ng lungkot at pait ang salita ng dalaga. Ganun talaga siguro kapag marami kang pera, Bia. Naalala ni Ronnie si Roma ng kabataan nito. Napakaganda at maagang nag-asawa at maaga ring nabiyuda. Umalis at pumuntang Maynila kasama ang bata pang Bianca. Nagtayo ito ng negosyo at nakipagsabayan sa mga bagong kaibigan ng alta sosyedad. Kalaunan ay na-inlove na muli at nag-asawa sa isang mas bata ang edad na lalaki. Ang pagpapakasal nito sa iba ay naging simula ng pagkakalayo ng mag-ina hanggang sa tuluyan ng umalis at tumira ng dormitoryo si Bianca
nang mag-high school ito. Nagdalaga si Bianca na malayo sa sariling ina. Pero nasunod ang luho ng dalaga dahil sa pamamagitan niya ay sinuportahan ni Roma ang anak. Mapait nang umiti si Bianca. It is the reality, tito. Pag may pera, ang isang tao, maraming kaibigan. Ano nga palang pag-uusapan natin? Napansin ng dalaga na malungkot ang mukha ng abogado. May dinampot ng mga dokumento ang abogado. Ang last will ng iyong ina. Wika nito. Nabaling ang atensyon ng dalaga sa hawak ng abogado. Masama ang loob niya sa sariling ina, pero masigit niyang kailangan ang perang iniwan nito sa pangalan niya. Magkano ba ang aking matatanggap? Yun na nga, Bia. Nanlumo ako nung mabasa ko ang dokumentong galing sa bangko. Walang property ang iyong ina na naiwan sa'yo. Nagjo-joke ka, tito. Nagulat man ay nagawa pa ring tumawa ni Bianca. Totoo, Bia. Simula nang magpakasal si Roma kay Rigor Torres, ay naging conjugal property na ang lahat ng assets niya. Ang bahay at mga lupain ay ginawang collateral sa bangko. Nagtayo sila ng bagong negosyo na nakapangalan sa bagong asawa nito at nalugi sa halip na kumita. Ang negosyo ng iyong ina ay unti-unti ring nalugi dahil sa pagbabayad nila ng malaki interes sa bangko. Nanginig ang mga labi ni Bianca. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi totoo yan, tito. Nasaan ang kayamanang naiwan sa kanya nang mamatay si Papa? Napailing si Ronnie at napabuntong hininga. Ang kayamanan ay nauubos, Bia. Ilang beses kong pinayuhan nun si Roma. Ang tingin kasi ng iyong ina ay walang katapusan ang milyones na naiwan ng iyong ama. Wala siyang ginawa kundi maggumastos, magkasino, magbiyahe at magparty. Kasama niya sa paglustay ng pera ang oportunistang modelo na napangasawa niya. Ginawa lang yatang palabigasan ng iyong ina. Gumuhit sa mukha ng dalaga ang pinaghalong lungkot at galit. Guwapo kasi. Pinagkatiwala lahat ni Mama ang negosyo kaysa siya ang mag-manage ng kanyang pera. Oportunistang guwapo, yan ang sabihin mo. Hindi rin na itago ni Ronnie ang galit. Halos anak na lamang ni Romang lalaking yun. Bilang kaibigan ay makailang beses ko siyang pinayuhan na huwag niyang pakasalan. Pero ayun, sumigi pa rin. Malamang sa malamang, pati buong pamilya ng oportunistang yun ay binuhay ng iyong ina. Napatitig sa kanyang nanginginig ng mga daliri ang dalaga. Nangingislap ang suot niyang engagement ring. Isang marriage proposal mula kay Frank ang tinanggap niya kagabi. Hindi ko akalain na mauubos ni Mama ang pera ni Papa. Kala ko napalago pa niya to. Naaawang napatingin si Ronnie sa dalaga. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Dalos-dalos kasi sa mga desisyon ang iyong ina. Kahit sa iyong ama, 16 pa lamang siya nang ma-inlove at 20 naman si Daniel. Pero naging masaya naman sila, tito, at tunay siyang mahal ni Papa. Sayang nga lang at maagang namatay si Papa. Mas nalungkot pa si Bianca. Bumalik siya sa sofa at naupong muli. Pinunas ang umusbong ng mga butilang luha sa kanyang mga mata. Dangerous sports naman kasi ang hilig ng iyong ama, kaya siya napahamak. Kamatayan ng papa ko ang naghiwalay sa kanila. Sumisinghot ng wika ng dalaga. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang ama. Pilit niyang ibinaon sa limot ang masakit na alaala, lalo na nang magpaasawa sa iba ang kanyang ina. Meron pa nga pala akong sasabihin sa'yo. Binuksan ni Ronnie ang kortina ng kanyang opisina. Tumingin ito sa labas. Sa Salviejo Company nagmumula ang iyong allowance mula nang mag-college ka.
Ano po? Napatayo sa pagkagulat si Bianca. Lumapit siya kay Ronnie at hinawakan ito sa balikat. Huwag mong sabihin na galing kay Gabriel Salviejo, Tito. Tumango si Ronnie. Wala nang iba. Hiniling ng iyong ina na kausapin ko si Gabriel. Pabagsak na ang negosyo ni Roma noon at wala na siyang maipadala sa'yo. You mean, lahat ng ginagastos ko ay galing kay Gabriel Salviejo? Tiningnan pa ni Bianca ang suot niyang mamahalin na damit. Malamang, Bia, hindi ko naman kaya ang luho mo eh. Siya na rin ang magiging legal guardian mo mula ngayon. Oh my God! Napaungol si Bianca sa pagkadismaya. Bia, napakayaman na ni Gabriel. Mas lumawak pa ang kanyang hasyenda dahil nabili niya ang Hacienda Real. Major stockholder siya ng isang malaking hydroelectric power plant na nakatayo sa lupain niya. Napakahusay niyang negosyante. Oh, talaga? Dumalim ang mukha ng dalaga. Kaya pala, sa tuwing may business meeting si Gabriel, ay dinadalaw siya nito sa kanyang apartment. Naalala niya nang huli siyang dinalaw ni Gabriel ay para itong isang diktador, para itong investigador na kinausap ang kanyang manliligaw at pinagsabihan na magtrabaho muna bago manligaw. At pagkatapos noon ay hindi na siya sinipot ng kanyang manliligaw. Pinaghihimasukan ng lalaki ang kanyang mga nais at ngayon ay ito pala ang nagbabayad ng lahat ng gastos niya sa credit card na pinambibili niya ng mga branded niyang damit at sapatos. Ang nagbayad ng kanyang tuition fee sa college at galing din dito ang ipinambili niya sa kanyang bagong sports car. I hate him, malakas na wika ng dalaga. Huwag ganyan, Bia, saway ni Ronnie sa dalaga. Kung nakikialaman si Gabriel, ay para yun sa iyong ikabubuti. Si Gabriel ang pumanig sa'yo nang ginusto mong magsarili at tumira sa dormitoryo noon. Alam niyang hindi magandang impluwensya sa iyo ang iyong ina. Iniwas ka lang niya mula sa walang kwentang asawa ng iyong ina. Ano nang mangyayari sa akin? Bumalik sa upuan si Bianca at sinapu ang ulo. Nang hina ang kanyang mga tuhod at pilit pinipigilan ang muling pag-usbong ng luha. Si Gabriel na ang bahala sa mga finances mo. Siya lang may kakayahan na suportahan ka sa iyong pangangailangan. Sagot ng abogado. Di ko kailangan si Gabriel. Nararamdaman ko na ayaw niya rin sa akin eh. Napipilitan lang siya na tulungan ako. Nagpoprotestang wika ni Bianca. Hindi totoo yan, Bia. Wika ni Ronnie. Maaaring ayaw niya sa ibang ginagawa mo, lalo na dyan daw sa bago mong nobyo. Pero nakakasiguro ko na may malasakit siya sa'yo. Matalik na kaibigan siya ni Daniel. Gustong mapaiyak ng dalaga nang marinig ang pangalan ng kanyang ama at tumalim ang mga titig nang maalala ang dahilan ng kamatayan nito. Si Gabriel ang nagyaya sa kanyang ama ng mga bayo ng araw na maaksidente ang kanyang ama. Maghahanap na lang ako ng trabaho, tura ni Bianca, isang matapang na desisyon ng isang babae na wala pang seryosong layunin sa buhay. Mainam din, graduate ka at matalino ka naman, sang-ayon ni Ronnie. Pinalalakas niya ang loob ng dalaga. Sumakit ang ulo ni Bianca at hinilot-hilot ito. Sana ay isa lamang itong masamang panaginip na kailangan niyang gumising. Kailangan kong makausap si Frank, wika niya. Ikaw ang bahala, nawika ni Ronnie dahil wala rin siyang tiwala sa nobyo ng dalaga. Nagkita sina Bianca at Frank sa tanghalian. Nangislap ang mga mata ni Frank nang makita si Bianca. Smell delicious. Wika nito sabay halik sa pisngi ni Bianca. Bagong damit? Dagdag po na nito habang pinapasadahan ang maalindog na figura ng nobya.
Yes, sagot ni Bianca. Gusto sana niyang sabihin na kahapon ay isa siyang anak mayaman, pero bukas ay isa na siyang pulubi. Darling, may plano ka bang gayahin si Romo Torres? Ipinaghila ni Frank ng upuan ang nobya at pagkatapos ay umupo sa katapat na upuan. Magandang lalaki at matangkad si Frank. Ipagmamalaki ng kahit na sinong kasintahan. Nanay ko siya, Frank. Alam ni Bianca ang tinutukoy ni Frank, ang pagiging socialite ng kanyang ina. Kahit papaano ay nasasaktan siya sa mga sinabi ni Frank. Nanunuyang tumawa si Frank. Talaga ba? Parang hindi naman siya nanay. Para siyang teenager na nagsisimulang sumibol noong nabubuhay pa. Kahit ano pa siya, nanay ko pa rin siya. Mas nainis pa si Bianca sa mga tinura ni Frank. Naintindihan niya kung bakit ganun ang impresyon ni Frank sa kanyang ina. Maliban sa pagiging socialite ng kanyang ina, ay nagumon ito sa kasino dahil sa napangasawa nito. Ang hilig sa pakikipag-party ng kanyang ina at ng kanyang stepfather ang naging mitsa ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng dalawa. Siyempre naman, darling, naglumanay ang tono ni Frank. Siya na ang pinaka-generous na taong nakita ko. Whatever you wanted, you got. Isang malaking swerte para sa'yo. Pero hindi na ngayon, Frank. Mahirap tanggapin pero namatay ang nanay ko na isang pulubi. Anong sinabi mo? Kumunot ang noo ni Frank sa sinabi ni Bianca. Nanginig ang magandang labi ni Bianca. Galing ako sa office ni Attorney Falco. Sinabi niya sa akin na 5 taon nang walang pera si Mama. At saan galing ang lahat ng mga bagong mong damit? Nagdududang tanong ni Frank. Tinitigan niya ang bagong kasuotan ni Bianca. Ang bagong sapatos, nakaterno ng damit. Lahat ng ito ay branded. Walang mahirap na ganyan ang suot, Bia. Hindi to galing sa pera ni Mama. Masigit na nanginig ang mga labi ni Bianca dahil sa pinagsamang lamig ng air conditioning at sa nararamdamang galit. Kung ganun, kanino galing? Malakas at galit ang tono na tanong ni Frank. Napalingon ang ibang tao sa restaurant. Dahil sa tono ni Frank ay nagalit din si Bianca. Hindi ko alam na importante pala sa'yo ang pera. Darling, wait! Humina ang boses ni Frank. Hinawakan nito ang kaliwang kamay ni Bianca at hinimas-himas ang engagement ring na binigay sa dalaga. Nagulat lang ako. Masama kasi ang loob mo. Ano mang maramdaman mo ay apektado rin ako. Paano kang makaka-afford ng magarbong pamumuhay kung wala kang pera? Inilihim sa akin ni Tito Ronnie na galing pala kay Gabriel Salviejo ang perang ginagasta ko. Paliwanag ni Bianca. Napanganga sa gulat si Frank. Ano? Kaya nga sinasabi ko sa'yo. Yung kaibigan ni Papa ang nagbabayad sa lahat ng credit card bills ko, apartment ko, kotse ko, pati na gasolina ng sasakyan ko. Si Gabriel Salviejo ang financier mo? Hindi pa rin makapaniwala si Frank. Oo nga! Naiinis na wika ni Bianca. Napatingin sa kawalan ang dalaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At ngayon mo lang yan nalaman, Bia? Imposibleng wala kang mamanahin. Hindi kayang ubusin ng nanay mo ang kayamanan ng iyong ama. May himig ng pagdududa ang tono ni Frank. Frank, hindi magsisinungaling sa akin si Tito Ronnie. Natahimik si Frank. Sumimangot ang gwapo nitong mukha. Bukas ay isa na akong pulubi, Frank. Pinipigilan ni Bianca ang maging emosyonal. Waring hindi mapakali naman sa upuan si Frank. Nakarehistro sa mukha nito ang di maitagong pagkairita. Gaano ba kayaman itong si Gabriel Salviejo? Millionaire
or billionaire. Malupit talaga ang kapalaran para mapunta sa isang tao ang isang malaking parte ng kayamanan. Humiling si Bianca. Wala akong pakialam sa kanyang kayamanan. Mapakla niyang wika. Siguro naman may share pang natitira ang nanay mo sa asyenda. Pasubaling wika ni Frank. Sabi ni attorney ay wala na. Ibinenta ito kay Gabriel Salviejo na mag-asawa uli ang nanay ko. Ang laking baliw ng nanay mo. Mapag-insultong wika ni Frank. Hindi ba niya alam na ang ganyang mga lupain ay palaki ng palaki ang value habang tumatagal? Malungkot na tiningnan ni Bianca si Frank. Pero ako dapat yun, di ba Frank? Biglang naglumanay ang tono ni Frank. Darling, for sure mayroon ka pa rin share sa asyenda. Walang mawawala kay Gabriel kung patuloy kanyang susuportahan. At kung talagang mabait siya, ay isang malaking regalo na yun sa ating kasal. Hindi mo kilala si Gabriel, mahinang wika ni Bianca. Matigas na tao siya, at higit sa lahat, ayaw niya sa'yo. Kumunot ang noo ni Frank. Anong sinabi mo? Hindi ko sinasabi sa'yo dati, pero ayaw niya sa'yo, Frank. Nanginig ang boses ni Bianca at napayoko. Pero isang beses ko lang siya nakita at mukha naman siyang mabait. Pasubaling wika ni Frank. Huminga ng malalim si Bianca. Akala niya kasi ay hindi tayo magtatagal. Kalokohan, masaya tayong dalawa pareho, di ba? Himig na alarmang wika ng binata. Alam ko naman, pasulyap na tumingin si Bianca kay Frank. Bigla siyang nalito. Masaya ba talaga sila? O sadyang ipinapakita lang nila sa isa't isa na masaya silang magkasama? Magandang lalaki si Frank Garcia. May pinag-aralan, isang young executive sa isang telecommunications company. Easygoing at masayang kasama. Ito ang unang nagustuhan niya sa binata. Ayaw niya sa mga lalaking mahigpit at dominante. Tingin ko ay hindi ka pababayaan ni Gabriel. Sabi mo matalik na kaibigan siya ng iyong ama. Frank, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Umiling ang binata. Sabi ko naman sa'yo, magpapakasal tayo kapag 21 ka na. Kapag nakuha ko ng aking mana, ang kaso wala nga eh. Naiinis na wika ni Bianca. Nagdududa na rin siya sa totoong dahilan ng nobyo. Darling, mahal kita. Para naman sa ikakabuti mo ang nais ko. Kinuha ni Frank ang kamay ng dalaga at hinalikan ito. Hindi ka man kasing talino ng ibang babae, ay ikaw naman ang pinakamaganda, kahit pagsamasamahin pa sila. Matalino naman ako ah. Himig na saktan na wika ni Bianca. Tiningnan niya ng masama ang nobyo. Ang ibig kong sabihin ay sa ibang bagay, darling. Napaka-inonsente mo. Unique. Hinimasimas pa ni Frank ang kamay ni Bianca. Alam ni Bianca ang tinutukoy ni Frank. Marami na siyang naging boyfriend, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi siya pumayag na makipagsiping. Kahit si Frank ay hindi siya napilit pagkatapos ng marriage proposal nito. Bilisan na nating kumain, babalik pa ako ng opisina. Wika ni Frank nang dumating ang kanilang in-order na pagkain. Hindi na rin kumibo si Bianca. Sinimulan na ang pagkain na hindi niya malasahan dahil sa problema ang kinakaharap. Nang hapon ding yon ay dinalaw ni Bianca ang kaibigan niya si Tracy na may asawa na at kasalukuyang buntis. Magkaklase sila sa college at pati na ang napangasawa nito. Masayang nagbatian ang dalawa. Hinimas ni Bianca ang mabilog na tiyan ng kaibigan. Hiyang ka sa pagbubuntis ah. Wala akong morning sickness, Bia. Sabi ko nga kay Makoy, pwede pa akong pumasok sa trabaho hanggang kabuwanan ko. Pero ayaw niya akong payagan.
Napangiti si Bianca. Maswerte sa napangasawa si Tracy. Mabait at responsable ang napangasawa nito. Siya rin ang tumayong maid of honor sa kasal ng dalawa. Protected lang sa'yo si McCoy kasi una mong pagbubuntis yan. Uy, kumusta ka na? Tanong ni Tracy habang patungo sa kusina para ipagtimpla ng kape si Bianca. Matagal silang hindi nagkita ng kaibigan mula nang magkanobyo ito. Gusto ko ang dress mo. You always look gorgeous, Bia. Nakasunod naman si Bianca sa kaibigan. Tiningnan niya ang suot at malungkot na nagwika. Mawawala na ang mga ito pagdating ng araw. Napatigil sa ginagawa si Tracy at tiningnan ng kaibigan. Kilala niya si Bianca na laging masaya, ngunit lungkot ang nakikita niya sa mukha nito. Parang di ko gets ang sinabi mo. Ipagtimpla mo na ako ng kape. Masakit kasi ng ulo ko. Himig pakiusap ni Bianca. Naupo ito sa isang dining chair at sinapo ang ulo. Parang hindi ikaw yan, Bia. Kahit kailan hindi ka mareklamo. Agad na itinuloy ni Tracy ang pagtitimpla ng kape. Naisip niya, maaring namimiss lang ni Bianca ang namatay na ina. Kaibigan mo ko, di ba, Tracy? Ngumiti si Tracy. Oo naman. Kahit nagkataon pa na pareho tayo ng estado sa buhay, magiging magkaibigan pa rin tayo. Wala kang pakialam kahit may pera man ako o wala. Nakatukod ang isang kamay ni Bianca sa kanyang ulo at minamasahe ng isang kamay ang noo. Ibinigay ni Tracy ang tinimplang kape at naupo sa katapat na upuan. Importante ka sa akin, ang pagiging kaibigan mo, Bia. Ang totoo, Tracy, wala na akong pera. Ilang taon na ang nakalipas. I'm broke. Napamulagat si Tracy. Paano? Paki-explain mo nga, Bia. Malungkot na isiniwalat ni Bianca kay Tracy ang napag-usapan nila ng abogado. Lumipat ng upuan si Tracy. Tinabihan si Bianca at hinagod-hagod ng likod. Huwag mo nang dibdibin, Bia. Bata ka pa at maganda. Nakapag-aral ka. Ano nga palang sinabi ni Frank nang malaman? Interesanting tanong ni Tracy. Humigop muna ng kape si Bianca bago nagsalita. Nagulat siya. Hindi na nakapagtataka. Agad nawika ni Tracy at napatakip ito ng bibig na waring nagulat sa kanyang nasabi. Napatingin si Bianca sa kaibigan. Bakit lahat ng malapit sa kanya ay inaayawan si Frank? Ayaw mo rin sa kanya, di ba, Tracy? Hindi naman sa ganun. Bawi agad ni Tracy. Alam ko naman, ramdam ko na ayaw niyo ni McCoy kay Frank. Nakatingin si Bianca sa hawak na tasa ng kape. Wala sa loob na iniikot-ikot ito. Nawala ng kibo si Tracy at itinikom ang bibig. Nagsisi siya sa kanyang nasabi. Ngumiti si Bianca kahit lihim na nasaktan. Bakit ayaw niyo sa kanya? Gwapo naman siya, matalino at masayang kasama. Nakangiti man ay nakarehistro ang inis sa mga mata ni Tracy. Hindi siya nababagay sa iyo, Bia. Kaibigan kita at mahal kita. Mayaman ka at mahirap ako. Ikaw ang pinakamabait sa akin sa school noong nasa college tayo. Ang pinakamaganda, matalino at popular na estudyante ay naging kaibigan ko. Sa hirap at saya ay sinamahan mo ako. Ayokong masaktan ka. Pero napapaisip ako at ganun din si McCoy. Kung malinis ba talaga ang hangarin ni Frank sa'yo? Malumanay na ipinagtanggol ni Bianca ang nobyo. Hindi ako sasaktan ni Frank.
Sorry, Bia. Nasaktan ko ang damdamin mo. Sinabihan na kasi ako ni Makoy na itikom ang bibig ko. Ang tanga ko talaga. Ilang beses na tinampal-tampal ni Tracy ang sariling bibig. Ako naman kasi ang nagtanong. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Anyway, masarap itong kape mo. Pinagpatuloy ni Bianca ang paghigop sa kape. Ngumiti si Tracy at saka tumayo. Nag-isip ng ibang topic nila ni Bianca. Binuksan niya ang oven at kinuha ang isang tray. Gusto mo bang cheesecake? Gawa ko to. Ayan. Gusto ko yan. Pinagbigyan ni Bianca si Tracy. Pero ang totoo ay wala siyang ganang kumain. Ang swerte naman ni Makoy. Mayroon siyang asawang mahusay mag-bake. Dagdag papuri pa ng dalaga. Tumawa si Tracy. Dapat lang niyang gustuhin ang mga luto ko. Oo nga, dapat lang. Tumatawang sang-ayon ni Bianca. Bia, di ba sabi mo, ayaw din ni Mr. Salviejo kay Frank? Napasimangot si Bianca. Lahat naman, ayaw ni Gabriel Salviejo sa akin. Ayaw niya akong sumaya. Naaalala ko, nung una mo akong isinama sa Hacienda Salviejo, crush na crush ko siya. Napakatikas niya at napakagwapo. Pero alam ko naman na hindi ako ang type niyang babae ang pag-iinteresan niya. Kinikilig na kwento ni Tracy. Nakatagpo ka naman ng isang Makoy na mabait, disente at responsable. Bakit? Hindi ba ganun si Sir Gabriel? Ang totoo, Bia, iniisip ko no na in love ka kay Gabriel. Nasyak si Bianca sa tinura ni Tracy. Ano? Hindi Mapakla niyang wika at umakto pa na parang nasusuka. Napakamot sa ulo si Tracy nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Kakaiba talaga ako mag-isip, sorry Bia. Hindi ko kayang kasama sa isang bubong si Gabriel Salviejo. Una, kaibigan siya ng papa ko at mas matanda kaysa sa akin. Pangalawa, siya ang nagyaya kay papa ng pangangabayo nung araw na maaksidente ang papa ko. Hindi na itago ni Bianca ang galit. Pero bakit mo binago ang tawag sa kanya? Dati, Tito Gabriel. Pinagbasdan at pinag-aralan ni Tracy ang mukha ng kaibigan. Mula nang mamatay ang papa ko, itinuring ko na siyang estranghero sa pamilya ko. May himig, galit at pait ang tono ni Bianca. Alam mo, Bia, natatakot ka lang yata sa kanya. Excuse me, hindi ako takot sa kanya. Wala akong kinakatakutan. Mataray na wika ni Bianca. Pero bakit ang mga naging boyfriend mo at si Frank ay kabaliktaran ni Gabriel? Siguro dahil walang kagaya niya sa mundong ibabaw. Hibit balikat na wika ni Bianca. Nagtimpla na rin ng sariling kape si Tracy at naghiwa uli ng cheesecake para kay Bianca. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko ha. Alam mo, kung gusto mo mapasayo si Gabriel, magagawa mo. Maganda ka, matalino, kaakit-akit. Tracy, tinaasan ng kilay at boses ni Bianca ang kaibigan. Imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Gwapo nga si Gabriel at sexy. Dugtong ni Tracy na sinabayan pa ng kompas ng daliri na pakorting check. Diktador ang sabihin mo. Naiiritang wika ni Bianca. Masyado siyang komplikadong tao para sa akin. Mahirap siyang talunin. Sanay na sanay sa lahat ng bagay. I don't like an aggressively masculine man. Tumingala si Tracy na parang nag-i-imagine. May nakikita akong chemistry sa inyong dalawa na hindi mo lang nakikita. Tracy? Hindi mo ba nakikita na engaged na ako?
Itinaas at itinapat pa ni Bianca sa mukha ng kaibigan ang kamay na may singsing. Masyado kang defensive. Humigop ng kape si Tracy at nangingiting tinitigan ng kaibigan. Naaalala ko nga nun, hindi ka mapakali nang hindi dumating sa tamang oras ang private plane ni Gabriel. Lahat naman nag-alala sa kanya nun, katwira ni Bianca. Pero totoo naman ang tinura ni Tracy. Labis ang pag-aalala nang musmus pa niyang puso noon kay Gabriel. Nanginginig ang katawan niya sa sobrang pag-aalala nang ibalitang nawawala ang eroplanong sinakyan ng lalaki. Niyakap mo pa nga siya nang dumating. At niyakap ka rin niya para pakalmahin ka kasi nanginginig ka. May kasama pang kilig ang kwento ni Tracy. Napilitang umamin si Bianca. Siyempre, nag-aalala ko sa kanya. Namamalasakit. Hindi ko maitatanggi na itinuring ko siyang pangalawang ama ng bata pa ako. Pero may mga aspeto siya sa buhay na hindi ko magustuhan. Lately, nagiging mabait lang siya sa akin kung kailan niya naisin. Isang lalaki na hino-holding hands ang iyong malambot na kamay? Nanunuksong wika ni Tracy. Hindi na ako magtataka kung bakit patuloy kanyang sinusuportahan. Pinamulahan ng pisngi si Bianca. Napaka-creepy ng feeling, di ba Tracy? Anong gagawin ko? Napahilamos ng kamay sa mukha ang dalaga. Wala na siyang pera, nakandepende na siya kay Gabriel. May posibilidad bang ma-inlove siya sa lalaki? Tanong ng isip niya. 36 years old na si Gabriel dahil mas bata ito ng 4 na taon sa kanyang ama at siya ay magti-21 years old pa lamang. Parang ama na niyang maituturing. Matalik itong kaibigan ng kanyang ama at nagmamay-ari ng hasyenda na dati ay pag-aari ng kanyang ama. At siya ay wala na ni Singkong Duling. Nagsimula ng maghanap ng trabaho si Bianca. Pumunta siya sa mga kumpanya at nag-submit ng application letters. Pagkalipas ng 2 araw, ay tinawagan siya para sa interview, pero bigo siyang matanggap. Ang una niyang interview sa umaga ay hinahanapan siya ng 2 taong work experience. Nagkaroon pa sila ng mainitang pagtatalo ni Frank sa tanghalian at hindi na siya nakakain dahil nag-walkout siya. Ang sumunod niyang interview sa hapon ay masyado naman daw siyang overqualified. Desperado na siyang makahanap ng trabaho bago matapos ang buwan. Maaari niyang ibenta ang kanyang apartment kapag wala na siyang pera at mangupahan na lamang. Ang kaso, hindi pala sa kanya nakapangalan ang apartment, kundi kay Gabriel Salviejo. Matamlay si Bianca nang umuwi kinahaponan. Pagkarating ay nagubad siya ng damit at nagsuot ng manipis na sedang roba. Binasa niya ang natanggap niyang sulat mula kay Lucia Salviejo, ang lola ni Gabriel. Muli itong nagpaabot ng pakikiramay sa maagang pagkawala ng kanyang ina. Inimbitahan siya ng matanda na magbakasyon sa Hacienda Salviejo. Gusto niyang pagbigyan ang hiling ni Lucia, pero nais niyang tumayo sa sariling mga paa. Kumuha siya ng magazine at nahiga sa sofa. Gusto muna niyang palipasin ang pagkainis sa mga bigo niyang lakad. Tumunog naman ang kanyang doorbell. Tumayo siya at sumilip sa peephole. Saka binuksan ang pinto. Bakit nandito ka? Pinandilata ni Bianca ang nobyo. Sariwa pa sa kanyang isip ang pagtatalo nila sa tanghalian. Darling, hindi ka nagalit? Matamis ang ngiti ni Frank at may bit-bit itong bouquet of flowers. Anong hindi? Sinira mo ang buong araw ko. Taas kilay na wika ng dalaga.
Sorry na. Nakikiusap ang mukha ni Frank habang iniaabot ang kanyang peace offering ng mga bulaklak. Tinanggap ni Bianca ang bulaklak at saka tumalikod. Nagpapahinga ako. Sumunod si Frank at naupo sa isang mahabang sofa. Titig na titig sa maalindog na katawan ng nobya na nababalutan lang ng manipis at sedang roba. Darling, dito ka. Suminyas siya na maupo si Bianca sa kanyang tabi. Bakit? Naupo naman si Bianca nang may distansya sa nobyo. Lumapit si Frank sa dalaga at kinabig ito palapit sa kanya. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Tipid na ngumiti ang dalaga at tiningnan ang nobyo. Mas kinabig pa ng binata palapit sa kanya ang nobya at hinawakan ito sa baywang. Hinalakan nito ang makinis na liig ng nobya at bumulong. We will both find happiness if you would only let yourself go. You mean, go to bed with you? Nakamaang na tanong ni Bianca. Maraming engaged couples ang gumagawa niyan, darling. Humigpit ang pagkakahawak ni Frank sa baywang ng nobya. Alam ko, pero old-fashioned girl ako. Napahawak si Bianca sa lapel ng kanyang roba. Pero darling, malapit na tayong ikasal. The way you act is unnatural. Patuloy na tinutudyo-tudyo ni Frank ng mga labi ang liig ng dalaga. Hindi makakibo si Bianca. Naiisip niya rin naman kung ano ang pakiramdam ng pakikipagsiping. Napaka-attractive na lalaki ni Frank. Kahit kasama niya ito sa kanyang mga lakad, ay palihim itong nililingon ng mga kinikilig na mga kababaihan. Mia, my love, hayaan mong patunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko. Bulong uli ni Frank sa gilid ng tainga ng dalaga. Gumapang ang mga labi ni Frank sa liig ni Bianca. You're so beautiful, Bia. Let me love you. Mahinang bulong ni Frank habang dumadaos-dos ang mga halik patungo sa mapapulang labi ng dalaga. Dahan-dahang sinakop ni Frank ang mga labi ni Bianca. Ramdam ni Bianca ang pagkasabik ng nobyo. Habang lumalalim ang halik, ay dama niya ang pagmamadali nito. Matanda sa kanya ng 4 na taon si Frank. Marami na itong naging girlfriends at alam niyang marami na rin itong naging karanasan sa ibang babae. Nobyo niya ito at dapat ay ramdam na niya ang pagkasabik sa mga yakap at halik nito. Ang sabi sa kanya ni Tracy, ang unang gabi ay ang pinakamasayang karanasan ng kanyang kaibigan sa asawa nito. Manhid ba talaga siya dahil hindi siya makaramdam ng silakbo ng pagnanasa sa ginagawa ni Frank. Nagulat pa siya nang dumako ang isang kamay ni Frank sa ilalim ng kanyang roba. Wag! Pinigil niya ang kamay ng nobyo. Relax, baby. Gusto ko lang damahin. Waring hinahabol ni Frank ang hininga dahil sa pagkasabik nang tumambad sa kanya ang mamula-mulang dibdib ng dalaga. Nagulat din si Bianca sa kanyang ginawa. Bakit ba siya natatakot? Nagsusuot naman siya ng two-piece bikini sa beach. Maganda ang hubog ng kanyang katawan na maaaring hangaan ng kahit na sinong lalaki. Nobyo niya si Frank at hindi na dapat siyang mahiya. Siguro naman ay pwede nang makita nito ang kanyang katawan. Pumasok sa kanyang alaala ang minsang hinawakan ng asawa ng kanyang ina ang kanyang dibdib noong teenager pa siya. Pakiramdam niya noon ay nanuyo ang kanyang lalamunan at nagkaroon ng matinding takot. Bia, alam mo bang ginagawa mo sa akin? Lalo mo akong pinapasabik.
na mamaos na wika ni Frank. Ramdam ni Bianca ang sobrang pagkasabik ng nobyo. Naisip niya na dapat na talagang pagbigyan niya ito. Hinayaan niya itong magpatuloy. Sabik na sabik si Frank. Marami na siyang nakaniig na babae, pero naiiba si Bianca. Isang katangi-tanging berhen na maihahalin tulad sa isang mabangong bulaklak na siya pa lamang ang unang pipitas at makasasamyo. Malapor sila ng balat, pitit na babae, pero perpekto ang pagkakahulma ng katawan. Bumaba ang kanyang mga halik patungo sa mapupulang tuktok ng dalawang perpektong kono sa dibdib ng dalaga. "Wag, Frank!" Napaigtad si Bianca nang sakupin ng bibig ni Frank ang isa sa kanyang korona. "Huwag kang malikot, darling." Hinihingan na wika ni Frank at muling bumalik sa natigil niyang ginagawa. "Ayoko!" Biglang hinawi ni Bianca ang ulo ni Frank. Pakiramdam ng dalaga ay isang pamimilit ang ginagawa ng nobyo at hindi siya makaramdam ng kahit na anong excitement. "Relax!" Kasabay nito ang pahablot na ibinaba ni Frank ang roba ni Bianca. Tumambad ang buong harapan ng dalaga. "Tumigil ka nga!" Nasusuklam na wika ni Bianca. Hindi na romantic ang pakiramdam niya sa ginagawa ni Frank. Tumayo at lumayo siya mula sa nobyo. Inayos ang tali ng roba. Nakikita niya rito ang maitim na pagnanasa sa mukha ng lalaki. "Kapag hinawakan mo uli ako, sisigaw ako." Agad niyang wika nang tumayo rin si Frank. "Mag-i-enjoy ka sa gagawin natin. Walang problema kahit manlaban ka pa." "Mas gusto ko nga yan." Kagat-labi nang umisi si Frank at nagpatuloy ito sa paglapit. "Hindi ako makikisiping sa'yo." Mahigpit na hinawakan ni Bianca ang lapel ng kanyang roba. "Nagustuhan mo naman ang halik ko kanina. Ano ba ang ginagawa ng mga bagong kasal at mag-asawa?" Galit na ang mukha ni Frank. Pakiramdam niya ay malaking insulto sa kanyang pagkalalaki ang ginawang pagtanggi ni Bianca. "Parang ayoko na. Parang hindi na kita gusto. Pakiramdam ko ay nire-rape mo ako." Matigas na tanggi ni Bianca. Hindi niya matanggap ang paraan ng paghalik sa kanya ni Frank. "Bia, babae ka at lalaki ako. Engaged na tayo. Malapit na tayong ikasal. Ginagawa na yan ng lahat pero ikaw walang alam. Napaka-imposible mo." Galit na wika ni Frank. "Itigil na natin to. I'm sorry, Frank. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako. Siguro nga hindi kita mahal. Tama ka. Wala talaga akong alam." Nanginginig na ang mga labi ni Bianca. Maliban sa malamig na air conditioning, ay nakakaramdam siya ng sobrang takot. Nangalit ang mga bagang ni Frank. "Does it mean that you want out of our engagement?" "I'm sorry, Frank." Mahinang wika ni Bianca. "Dapat pala, noon pa ay nalaman ko na gusto mo lang pala paglaruan ang mga lalaki." Mapaklang wika ni Frank. "Hindi sila katulad mo. Ang iba sa kanila ay handang hintayin ako." Kinagat ni Bianca ang kanyang mga labi. Pinipigilan ang panginginig nito. "Yan ang pagkakamali mo. Kung ikaw ay walang pakialam sa lovemaking, pues ako meron." Lumapit si Frank sa nobya at sa pilitang hinila ang roba nito. Isang malakas na sampal ni Bianca ang dumapo sa pisngi ni Frank. Ngunit higit itong ikinagalit ng binata. Sa isang iglap ay hinila nito ang dalaga sa sofa at sinibasib ng halik. Hindi makapanlaban si Bianca dahil matangkad na tao ang nakadagan sa kanya. Nasusuka na siya sa hindi mapagkit na halik ng nobyo. Nang tumigil ang binata, ay binuhat siya para dalhin sa kwarto. Ubos lakas siyang sumigaw. Kahihayaman ay hindi siya makakapayag sa gusto ng nobyo.
Kapag sumigaw ka uli ay masasaktan ka na, banta ni Frank sa nobya. Unggoy ka! Bitawan mo nga ako! Sumigaw uli si Bianca. Pilit nakikipaglaban sa lakas ni Frank. Pilit niya itong kinakalmot, ngunit pinilipit nito ang kanyang kamay. Nagkaingay naman sa labas ng pinto ng apartment unit ni Bianca. Biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad at malaking lalaki ang bumulaga sa kanila. Nasindak si Frank nang makilala ang lalaki. Mr. Salviejo? Hindi rin makapaniwala si Bianca sa nakikita. Nanginginig pa ang buo niyang katawan sa pakikipagbuno kay Frank. Put her down. Mahina lang ang salita ni Gabriel Salviejo, pero makapangyarihan. Nilalambing ko lang ang girlfriend ko, boss. May nginig ang boses ni Frank. Mas matangkad at malaki sa kanya si Gabriel. Kapag binugbog siya ng lalaki, ay malamang hindi siya aabot ng hospital. Sa tanang buhay niya, ay noon lamang siya na sinagihan ng matinding takot sa kapwa lalaki. I said, put her down. Isa uling makapangyarihang utos mula kay Gabriel. Para itong leon na handang sumalakay. Binitiwan ni Frank si Bianca. Nakikita niya sa mga mata ni Gabriel ang matinding galit. Ang araw na to ay isang pangyayari sa buhay niya na hindi niya malilimutan. Sinampal siya ng matinding insulto at takot. Agad na inayos ni Bianca ang roba para takpan ang kanyang kahubaran. Nangingilabot ang kanyang pakiramdam. Sa lahat ng tao, ay si Gabriel pa ang nakahuli sa kanila. Ano na lamang ang iisipin ng lalaki na ginagawa niyang love nest ang apartment na binabayaran ng kumpanya nito. Aalis na ako, wika ni Frank. Dumistansya ito mula kay Gabriel. Namamula ang mga pisngi ni Bianca sa pagkapahiya. Paano kung pagbalingan siya ni Gabriel ng galit? Malinaw na ayaw madamay ni Frank sa galit ni Gabriel. Alam mo naman siguro ang dahilan ng pagsigaw ni Bianca. Magmamahalan kami. Nakaisip agad ng dahilan si Frank para isalba ang kanyang buhay. Shut up! Padaluhong na lumapit si Gabriel kay Frank. Umatas naman ang namumutla sa takot na si Frank. Nakakatakot na tao ang kanyang kaharap. Boss, nobya ko naman siya. Depensa niyang wika. Hindi na ngayon. Puno ng pagkasuklam ang mukha ni Gabriel. Sumigaw siya dahil pinipilit mo. Ako may kasalanan, Gabriel. Maagap na wika ni Bianca. Natatakot siyang baka lumpuhin ni Gabriel si Frank. Galit na nilingon ni Gabriel si Bianca. Narinig kitang sumigaw. Natameme si Bianca. Matinding galit ang nakikita niya sa mga mata ni Gabriel. Isang babae naman ang sumilip sa naiwan na nakabukas na pinto. Hi there, I'm Adele. Meron ba akong maitutulong? It's alright. Lumapit agad si Gabriel sa pinto para harangan ang view ng sala. Pinsan ako ni Bianca. Ako si Gabriel Salviejo. Katulad ng ibang mga babae, ay kitang-kita sa mukha ni Adele ang lihim na paghanga. Ah, okay. Palagay ko ang narinig kong sigaw kanina ay sigaw ng katuwaan. Si Bianca yon, hindi niya expected na darating ako. Malumanay na wika ni Gabriel. Ang gwapo mo pala, Mr. Salviejo. Nakangiti si Adele dahil sa wakas ay nakita niya ng personal ang isang taong laman ng mga business column. Totoo ba na nagmamay-ari ka ng malawak na hasyenda at planta ng kuryente?
Ngumiti si Gabriel pero hindi sinagot ang tanong ng babae. Nagbibihis lang si Bianca. Kakain kami sa labas. Oh, lucky lady, wika pa ni Adele. Inihatid ni Gabriel ang babae sa labas ng pintuan at pagkatapos ay pumasok uli saka isinarado ang pinto. Si Frank naman ay nagtago na sa may kusina dahil hindi niya magawang lumabas dahil nasa pintuan si Gabriel. Lumakad patungong kusina si Gabriel. Humabol si Bianca at pinigilan ang braso nito. Gabriel, ako may mali rito. Wika ng dalaga dahil natatakot siyang malumpo si Frank. Alam kong ikaw, matigas na sagot ni Gabriel. Bakit? Paano? Inis na tanong ni Bianca. Gusto lang naman niyang iiwas na masaktan ni Gabriel si Frank, pero sa halip ay sa kanya ang bagsak ng sisi. Galit ang mga mata at mukha ni Gabriel na nilingon si Bianca. Kahit kailan, hindi ka marunong magpahalaga ng sarili mong kaligtasan. Wala kang tiwala sa akin, ganun ba? Galit na tanong ni Bianca. Ano bang nararamdaman niya para kay Gabriel? Pagmamahal o pagkasuklam? Ginagalit siya lagi nito. At bakit? Tiningnan ni Gabriel si Bianca. Sa suot nitong manipis na roba ay nakalitaw ang cleavage ng dalaga. Huwag mong sabihin na katatapos mo lang mag-shower. Sa maniwala ka't sa hindi, nagpapahinga lang ako. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Bianca ang itaas na bahagi ng kanyang roba. Sa tangkad ni Gabriel ay nasisilip nito ang bahagi ng kanyang malulusog na dibdib. Kung ganun, ay dapat lang siyang makatikim. Sumugod na si Gabriel sa kusina. Pinigil uli ni Bianca ang mga braso ni Gabriel. Huwag mo siyang saktan, pakiusap. Para sa matatapang lamang ang salitang patas. Matigas na wika ni Gabriel. Sa kusina ay takot na takot pa rin si Frank. Marami siyang naiisip na idadahilan pero natatakot siya sa kakalabasan. Hindi niya pwedeng sabihin na tinukso siya ni Bianca. Ang tanging magagawa niya ay takutin si Gabriel na magdedemanda siya kapag sinaktan siya nito. Sa tingin niya ay hindi nito gugustuhin na maiskandalo. Nakiusap si Bianca para sa'yo. May himig panlalait ang tono ni Gabriel. Nakahinga ng maluwag si Frank at lumakas ang loob sa narinig. Alam kong gagawin niya yun. Inaako ko ang pagkakamali ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa at nakalimot ako. Mali ako na minadali ko siya, pero hindi na mauulit. Talagang hindi na. Aroganting wika ni Gabriel. Alam ni Bianca na nagkamali na naman siya. Wala na siyang mga magulang. Ako na ang tumatayong legal guardian niya sa ngayon. Kung nagkataon, manghihiram ka ng mukha sa aso. Napalunok si Frank. Malamang isang mabagsik na amo sa nasasakupan ang kanyang kaharap. Tiningnan ni Gabriel sa mukha si Bianca. Ibalik mo sa kanya ang singsing, Bia. Napatingin si Bianca sa singsing sa kanyang daliri. Palagay ko nga kasi nagdadalawang isip na rin ako. Nasaktan si Frank sa narinig mula kay Bianca. Hinarap niya si Gabriel. Ano ba ang gusto mong gawin sa amin? Hindi pinansin ni Gabriel si Frank. Ang singsing, Bia. Utos uli niya sa dalaga. Napatitig si Bianca sa singsing. Hindi na niya kaya pang ituloy ang relasyon kay Frank. Kinuha niya ang singsing mula sa daliri at iniabot sa lalaki. I'm sorry, Frank. Hindi tama to.
hindi ka tumupad sa isang pangako. Nasasaktang wika ni Frank. Meron ba akong dapat tuparin, Frank? Tanong ni Bianca. Kung gusto mong magdemanda, gawin mo. Hamon naman ni Gabriel. Masyado mong kinokontrol si Bianca at hindi na siya makapag-decide para sa sarili niya. Nanunumbat na wika ni Frank kay Gabriel. Hindi ko rin alam kung bakit gusto mo siya. Aroganteng sagot ni Gabriel. Wala siyang common sense at wala ring pera. Meron siya dapat bilang anak ni Daniel Real. Matigas na wika ni Frank. Nanunuyang umisi si Gabriel. I'm sorry. Ubos na ang pera nila. Hindi ba sinabi sa iyo ni Bianca? Wala akong pakialam kung wala siyang pera. Mahal ko siya. Malakas na wika ni Frank. Dinadaan niya sa pangbabluff si Gabriel. Mapaklang tumawa si Gabriel. Talaga? Mahal ka rin ba niya? Naalala ko, sumigaw siya dahil sa ginawa mo. Lihim na napahiya si Frank. Natakot lang siya. Katwiran niya. Nangalit ang mga bagang ni Gabriel at inambahan ng kamao si Frank. Dapat hindi mo ginawa yun. Muling nagkaroon ng tensyon sa dalawang lalaki. Gumitna si Bianca at pinigil ang braso ni Gabriel. Pinapatawad ko na siya. Bakit ikaw ayaw mo? Anong gusto mo? Lambingin ko siya dahil sa ginawa niya? Nakalarawan ang disgusto sa mukha ni Gabriel. Tama na, Gabriel. Pawalan mo na siya. Nakikiusap at umiiyak na wika ni Bianca. Ayaw mo na talaga sa akin, Bia? Mapait at malungkot na tanong ni Frank. Patawad, Frank. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang sarili ko. Naiinis na pinandilata ni Gabriel si Bianca at parang gustong kutusan ang dalaga. Alam mo, Bia, isa ka talagang tanga. Pinagtangkaan ka niya. Napahiya si Bianca sa narinig. Alam ko, naiinis rin niya ang wika. Mabuti naman, halika na. Ihatid natin ang ex-fiancé mo sa labas. Inakbayan ni Gabriel si Bianca at inakay patungong pintuan. Gustong-gustong dalahungin ni Frank si Gabriel, pero alam niyang hindi siya mananalo sa isang malaki at malakas na tao. Natatakot siya at sa tingin niya kahit ibang lalaki ay hindi kayang talunin si Gabriel. Kimkim ang galit na lumabas ng pinto si Frank at pagkasuklam kay Bianca. Naiwan si Bianca at Gabriel. Magkakahalong takot, galit at pagkapahiya ang nararamdaman ng dalaga. Palakad-lakad siya sa sala. Saan ka ba galing? At bigla ka na lamang sumulpot. Lagi kang wrong timing. Lakas loob na tanong ng dalaga. Matalim na tumingin si Gabriel sa dalaga. Proud ka pa sa sarili mo? Na marami kang naging nobyo? Hindi totoo yan. Pinigil ni Bianca ang sarili na masigawan ang kausap. Kung nag-iisip ka sana, Bianca Real, malalaman mong may mali. Hindi nakakatuwa na iligtas ka sa isang sitwasyong di ka nais-nais. Hindi kumibo si Bianca kahit gigil sa mga naririnig mula kay Gabriel. At saka yung sigaw mo na yon, malay ko ba kung anong nakuha mo, bakit ka sumigaw? Matalim din na tiningnan ni Bianca si Gabriel. Napaka-judgmental mo sa akin. Malay ko ba na may ibang balak ang baliw na si Frank? Ngumisi si Gabriel. Talaga ba? Baliw ka rin, Bia. Ina-assume mo na mabait lahat ng tao sa mundo? Ikaw at ako ay kilala natin na mabuti ka. Pero ang oportunistang si Garcia ay hindi. Pinapasok mo siya sa loob ng pamamahay na ganyan lang ang suot mo. Anong inaasahan mo?
Maupo sa isang tabi yung tao at panoorin ka na parang tuod. Hindi naman siya ganun dati, katwiran ng dalaga. At pagkatapos ay sinabunutan ng sarili. Anong mali sa akin, Gabriel? Manhid ba talaga ako? Anong ibig mong sabihin? Niluwagan ni Gabriel ang kanyang necktie at kwelyo. Napaka-eleganting pagmasdan nito sa suot na Amerikana. Anong mali sa katawan ko? Wala akong reaksyon. Naguguluhang tanong ni Bianca. Wala siyang naramdaman na kahit katiting na pagkasabik sa ginawa ni Frank sa kanya. Natatawang tiningnan ni Gabriel si Bianca. Little darling, talaga ba? Sagutin mo nga ako, Gabriel. Natatakot na ako sa sarili ko. Himig pakiusap na wika ng dalaga. I'm sure, pag nakita mo ng totoong lalaki, magre-react ka na. Kunot noon na sagot ni Gabriel. 20 years old na ako, going 21. Pero bakit ganun? Yan ba ang dahilan kung bakit nakarami ka na ng boyfriend? Huwag kang mag-alala. Hindi papayagan ng Diyos na mamatay kang matandang dalaga, Bia. Irritableng wika ni Gabriel. Bakit lagi ka nalang galit sa akin? Tanong ng dalaga. Dumungaw si Gabriel sa bintana at nilingon si Bianca. Alam mo naman kung bakit. Hindi ko gusto ang ginagawa mo sa buhay. Hindi ka dapat matulad sa iyong ina. Hindi ako tutulad sa aking ina dahil siya ay mas pinaiiral ang puso kaysa isip. Naiinis na katwiran ng dalaga. Bakit ba lagi nilang siyang ikinukumpara sa kanyang ina? Namana mo ang kanyang ganda, pero hindi naman siguro ang kanyang ugali. Kahit paano ay may ibang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Wika ni Gabriel habang nakamasid sa labas ng bintana. Lumapit si Bianca sa tabi ni Gabriel. Matangkad ito at dibdib lang nito ang kapantay ng mga mata niya. Bakit ang tingin mo sa akin ay tanga din? Tiningnan ni Gabriel si Bianca. Mula ulo hanggang sa suot nitong roba. Dahil umaakto kang ganun. At kanino ko dapat isisi ang nangyari kanina? Sa iyo o kay Garcia? Bakit hindi ka pa magbihis? Irritable ang tono ng lalaki. Natitigilan si Bianca kung susundin ang lalaki. Talaga bang magdi-dinner tayo sa labas? Oo, para may iba ka namang magawa sa buhay mo. Hindi na pinansin ni Bianca ang mga tinuran ni Gabriel. Pumunta ka ba rito para isama uli ako sa Hacienda Salviejo? Yun lang ang lugar na mababantayan ko ang mga kilos mo. Malutong na sagot ni Gabriel. Nakasakay si Bianca sa private plane ni Gabriel. Itinuturing na marangyang koleksyon ang isang pribadong eroplano sa mga kagaya ni Gabriel. Isang lisensyadong piloto ang lalaki. Lihim siyang humanga habang sinusulyapan niya itong nasa pilot's cockpit kasama ng isang assistant pilot. Ayaw niyang pumunta sa rancho ng lalaki. Ngunit, pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Frank, ay natakot na siyang tumira mag-isa sa apartment. Wala siyang ibang choice, kundi ang sumama kay Gabriel. Tahimik siyang nakamasid sa himpapawid at sa mga ulap. Pagkatapos ng 2 oras, ay nakikita na niya ang Isla Vida na kinaroroonan ng napakalawak na Hacienda Salviejo, kung saan ang kalahating parte nito ay dating pag-aari ng kanyang ama, ang Hacienda Real. Ang hacienda ay nagmula pa sa mga ninuno ng 2 angkan, ang magpinsang Espanyol na Salviejo at Real na dumating sa bansa 200 taon na ang nakararaan. Malungkot at pinigilan ng dalaga ang emosyon.
Bumabalik sa kanyang alaala ang mga maliligayang araw sa piling ng kanyang ama, na dagling naputol dahil sa pagkakahulog nito sa kabayo. Sa lalim ng iniisip ng dalaga, ay hindi na niya napansin ang paglanding ng eroplano. Nagulat na lamang siya nang nakatayo na si Gabriel sa harap niya at tinatanggal ang kanyang seatbelt. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ay unang lumabas si Gabriel at hinintay ang dalaga. "Wala ka na bang mas trendy pang damit dyan sa suot mo?" Bulong ng lalaki kay Bianca. Gulat na tiningnan ni Bianca ang sarili. "Anong mali sa suot ko?" Nakasuot siya ng maong shorts at puti na crop top blouse at tinernuhan niya ng white rubber shoes. Para sa kanya ay perpekto ang kanyang kasuotan. "Nandito ka sa rancho, wala ka sa syudad. Hindi ka susundan ng tingin ng mga baka at mga kabayo." May himig pagkairitang wika ni Gabriel. Napasimangot si Bianca. Lahat na lang napapansin ni Gabriel. Hindi na siya sumagot dahil baka humaba na naman ang kanilang diskusyon. Napatingin siya sa isang babaeng nakatayo at kumakaway sa dikalayuan. "Andyan pala ang girlfriend mo," puna ni Bianca. "Ex, it's been 10 years, wika ni Gabriel. Hinawakan nito ang siko ni Bianca habang pababa ng eroplano. Nakaramdam ng selos si Bianca. Bakit siya narito? Magkakaroon ng auction ng mga pangkarerang kabayo. Maraming darating ng mga bisita. Maaasahan ko si Katrina sa pakikipag-usap sa mga bisita. Malakas ang kanyang karisma sa mga foreign buyers." Paliwanag ni Gabriel. "Pwede kitang tulungan, wala pa naman akong ginagawa," wika ni Bianca. Ayaw niyang makasama si Gabriel pero hindi niya gustong nasa paligid si Katrina Ricoforte, ang anak ng katiwala ni Gabriel. "What you can do is add glamour to the event," sagot ni Gabriel. Sumimangot si Bianca dahil hindi niya gusto ang tinura ng lalaki. Balak ba siyang gawing pang-display ni Gabriel? Matangkad si Katrina, balingkinitan. Nakasuot ito ng khaki pants at kulay kahel na t-shirt. Naka-high-cut leather boots at cowboy hat. "Hi Kate!" Ngumiti si Gabriel bilang pagbati sa dating kasintahan. Namula naman ang pisngi ni Katrina at matamis ang mga ngiti nito. "Hi Gab!" "Pia, what brings you here?" Kabalat-bungang puna ni Katrina kay Bianca. Ramdam ni Bianca ang tila may inis na bati ng babae. "Ayoko kasing mapalayo kay Gab ng matagal," mapang-asar niyang sagot. Hindi nagustuhan ni Katrina ang sagot ni Bianca. Hindi na isang bata ang kanyang kaharap. Isa ng banta at karibal na maituturing. "You're stunning, just like your mother." May himig ng pangungutya ang mga salita ni Katrina. Si Lola Lucia ang nag-request na dito muna si Bia sa asyenda, wika ni Gabriel. Hinawakan nito ang siko ni Bianca at inakay patungo sa naghihintay na mini truck. Nakasunod naman sa kanila si Katrina. "Hello, Manay Andy," bati ni Bianca sa driver ng truck. Katiwala ang lalaki dati ng kanyang ama na ngayon ay kay Gabriel na nagtatrabaho. Kitang-kita sa mukha ng katiwala ang pagkasunog ng balat dahil sa init ng araw. Excited na ngumiti si Andy. "Hi Bia, mabuting nandito ka. Mapapanood mo ang karera ng mga kabayo sa makalawang buwan." Nagtatanong ang mga tingin ni Bianca kay Gabriel. "Akala ko ba auction?" "Isang minor event lang ang karera, Bia," sagot ni Gabriel. "Baka hanapin siya ng kanyang nobyo,"
Sabat naman ni Katrina na patungkol kay Bianca ang tanong. Don't worry, break na sila. Simpleng sagot ni Gabriel. Again? Napanganga si Katrina. Alanganing nakangiti o nagtataka ang ekspresyon ng mukha. Umangat ang kilay ni Bianca at nagkibit balikat. Magic tricks ni Gabriel. Get rid of my fiancé. Malakas na tumawa si Andy. Mabuti na lamang hindi pinulbos ni Boss Gab. Kaunting tapik lang. Nakangising wika naman ni Gabriel. Samantalang si Katrina ay nakikinig at maasim ang ngiti. Biglang napalitan ng matamis ng ngiti nang tumingin sa kanya si Gabriel. Gab, gusto mo bang makita ang ginawa naming paghahanda? Tumango naman si Gabriel at sinundan si Katrina. Isinama si Bianca ni Andy sa bahay ng huli. At masaya ang dalaga na binati ang asawa ng katiwala. Hi, Manay Nelly! Hello, Bia! Nakangiti si Nelly pero nakatingin sa kasuotan ng dalaga. May hinanap ang mga mata ni Bianca, ang anak ng mag-asawang Andy at Nelly. Nasaan si Pong, Manay Andy? Nasa parang nagpapakain ng mga batang kabayo. Gusto mo bang makita? Tanong ni Andy. Sige, natutuwang wika ni Bianca dahil matagal niyang hindi nakita ang kababata. Mas mainam, hintayin mo na lamang dito si Boss Gab, sabat naman ni Nelly. Nakatingin pa rin ito sa suot ni Bianca. Kung dati ay isa lang itong batang paslit, ngayon ay isa na itong magandang dalaga. Ayos lang po, Manay Nelly. Mangungumusta lang ako kay Pong. Gamitin mo itong scarf ko, mainit doon. Agad inalis ni Nelly ang scarf sa leeg at ibinigay kay Bianca. Kinuha naman ito ng dalaga at ipinaikot sa kanyang katawan, saka ibinuhol sa likod ng kanyang leeg. Habang magkasabay na naglalakad sina Andy at Bianca, ay nag-usisa ang dalaga. Manoy, di ba mas bagay sina Katrina at Gabriel? Marami silang pinagkakasunduan sa pamamalakad dito sa hasyenda. Bia, iha, importante ang romansa. Ang lalaki ay hindi nagpapakasal sa isang babae nang dahil lamang sa mahusay siyang mag-train ng kabayo. Hindi lang siguro matanggap ni Gabriel na kailangan ng babae sa buhay niya. Katwiran ng dalaga. Ang tingin niya kay Gabriel ay isang taong ayaw madumina ng isang babae. Bia, sa tingin mo ba mahal niya si Katrina? Sa tingin ko, oo. Mas matagal siyang naging girlfriend kaysa sa iba, sagot ng dalaga. Bia, sa palagay ko, hindi si Katrina ang kanyang papakasalan. Natahimik sandali si Bianca. Napaisip sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Masyado na ba siyang mausisa sa buhay na may buhay? Tumingala siya at natuwa sa daan-daang lumilipad na ibon sa himpapawid. Isang napakalawak na lugar kung saan libo-libong baka at iba pang mga farm animals ang makikita. Ang ganda! Namiss ko talaga ang lugar na to. Maganda talaga rito. Pero bakit gusto mong tumira sa syudad? Tanong ni Andy. Wala akong kasama rito. Wala na ang papa at ang mama ko. Hindi na sa amin ang asyenda. Malungkot na wika ni Bianca. Parang nai-imagine niya ang kanyang ama na nangangabayo sa gitna ng parang. At pagkatapos ay sasalubungin niya ito. Sandali, tatawagin ko si Pong. Tumalikod si Andy at tinawag ang anak na lalaki. Bia, ikaw ba yan? Isang binata ang papalapit kay Bianca. Makikita sa mukha nito ang matinding saya. Isang napakagandang dalaga ang nakikita niya. Pong, ikaw din ba yan? Nakatawa si Bianca. Ang huling tanda niya
ay gusgusin pang bata ang madalas niyang makalaro. Masayang nagkamay ang dalawang magkababata. Si Pong ay matangkad, matikas, dahil din sa mabigat na trabaho sa asyenda. Moreno at angat din sa iba ang gandang lalaki. Ang dantay ng malambot na palad ni Bianca ay nagdulot ng kuryente sa binata. Si Bianca ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Ngunit dapat niya itong batiin ng may respeto dahil anak ito ng dati nilang amo. "Anong ginagawa mo rito?" Masaya nitong wika. "Bumibisita lang," masayang sagot ng dalaga. "Pinupunta ka ba rito ni Boss Gabriel?" "Hindi. Si Lola Lucia ang nagpapunta sa akin dito. Patay ng mama ko, Pong." Nagulat si Pong sa ibinalita ng dalaga. "Paano nangyari?" "Naaksidente siya. Nabangga ang kotse." Pinigil ng dalaga ang malungkot na emosyon. Masakit sa kanyang dibdib ang isipin na mag-isa na siya sa mundo at wala na ang mga magulang. Nalungkot din si Pong. Isang dating mabait na amo ang mga magulang ni Bianca. "May maitutulong ba ka sa'yo, Bia?" "It's okay. Gusto ko lang naman mag-move on at tanggapin na uli lang lubos na ako." Hindi na rin napigilan ng dalaga ang lumuha. Ang dating Hacienda Real na ngayon ay parte na ng Hacienda Salviejo ay higit na nagpaalala ng kalungkutan sa kanya. Ang dating masaya niyang kabataan kasama ang mga magulang ay napalitan ng trahedya at lungkot. At ngayon, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Naaawang tinapik ni Pong ang balikat ng kababata. "Malalagpasan mo rin yan. Andito kami mga kaibigan mo. Di ka namin pababayaan dito." "Salamat." Malungkot nang umiti ang dalaga. "Balita ko may nobyo ka na. Kumusta naman siya?" "Wala na kami, Pong. Hanggat nasa paligid si Gabriel Salviejo, hindi ako makakapag-asawa." Pinunas ni Bianca ang mga luha. Napalitan ng galit ang kanyang lumbay. "Sa palagay ko, inaalala lang niya ang magiging kalagayan mo, Bia. Wag na nga natin pag-usapan si Gabriel. Ikaw, kumusta ka? Magkwento ka naman tungkol sa'yo." Tumawa ng malakas si Pong. "Nako, marami akong kwento." Katulad ng gawain nila noong bata pa sila, naupo ang dalawa sa ilalim ng punong kahoy. Masaya ang kwentuhan ng dalawa na halos ay tungkol sa binata ang napag-usapan. Tungkol sa pag-aaral, pagtatrabaho sa hasyenda, at kung ilan ng dalaga sa lugar ang niligawan. Ipinakita din ni Pong ang bago niyang alagang pony na si Copper. "Oy, ang cute niya. Bagay ang name niya sa kulay ng kanyang balahibo." Masayang hinimas-himas ni Bianca ang pony. "Ang dali nitong turuan. Bilin sa akin ni Boss Gabriel. Alagaan ko itong mabuti." Hinihimas din ng binata ang pony, habang lihim na hinahangaan ang ganda ng dating kababata. Nag-uusap pa sila nang dumating si Gabriel at Katrina. Agad na nagbigay galang si Pong. "Magandang araw po, Boss Gabriel." "Oh, Pong, kumusta?" bati ni Gabriel. Ang tinutukoy niya ay ang mga kabayo sa pangangalaga ng binata. "Maayos po silang lahat, boss. Lahat ay nakakain na at nakainom." "Hindi ka binabayaran para maupo maghapon, Pong." Araganting wika ni Katrina. "Nasa maayos po silang lahat, Miss Katrina." Nasaktan man sa sinabi ni Katrina ay nagpasensya si Pong sa dalaga na umaaktong kasing taas ng amo. "Bueno, Pong, alagaan mong mabuti si Copper." Hinawakan na ni Gabriel ang isang kamay ni Bianca. "Maaga pa naman, aalis ka na?" Gumuhit ang pagkadismaya sa mukha ni Katrina. "Hinihintay na kami ni Lola Lucia.
Lumakad na si Gabriel at pinagsalikop pa ang kamay sa kamay ni Bianca. Gusto sanang alisin ni Bianca ang kamay ni Gabriel, pero nag-e-enjoy siyang makita ang pagkainis sa mukha ni Katrina. Hindi na rin nagkomento si Katrina. Tinapunan niya ng nagseselos na tingin si Bianca. Habang binubuhay ni Gabriel ang jeep, ay nag-flying kiss si Bianca kay Po. Kumakaway naman sina Katrina at Andy sa kanila. Para saan yun? Kunot noo at salubong ang kilay na sinulya pa ni Gabriel si Bianca. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ng dalaga. Nagpaalam lang ako sa kababata ko. Anong masama? Kunot noo na wika ng dalaga. Iniinis na naman siya ni Gabriel. Ang flying kiss ay para lamang sa mga taong mahal. Wika na Gabriel habang ang mga mata ay nasa daan. Mahal ko siya bilang kaibigan, sagot ng dalaga, at ibinaling ang mga mata sa mga nagpapastol ng baka. Maalikabok ang daan dahil wala pang tag-ulan. Tinakpan ni Bianca ang kanyang mukha ng suot na scarf at para rin hindi makita ni Gabriel ang simangot niyang mukha. Sino pala magdadrive ng jeep pabalik? Una ni Bianca dahil hindi na nila kasama si Andy. Kukunin ito ni Andy o ni Pong sa hapon. Tumango si Bianca. Si Gabriel nga pala ang may-ari ng Hacienda Salguejo. Kaya kahit anong bagay o gamit ang iwanan ni Gabriel ay tiyak isasaayos ng mga tauhan nito. Iiwanan ko na lang din sa jeep itong scarf ni Manay Nelly. Ilang minutong walang kibuan ang dalawa. At maya-maya ay nagbukas ng topic si Bianca. Alam mo, gusto ko rin mag-aral ng pagpapalipad ng eroplano. Wika ng dalaga. Hindi maaari. Agad ang naging tugon ni Gabriel. Inis na sinulya pa ni Bianca ang lalaki. Alam mo, tama si Lola Lucia. Napaka-overprotective mo. Sa iyo, oo. Para lang sa matatangkad ang flying lessons. Patuloy lang sa pagmamaneho si Gabriel. Hindi pansin ang pagkainis ng kanyang kausap. Lalo pang nainis ang dalaga. Malaking insulto sa kanya ang pintasan ang kanyang tangkad. 5 feet and 3 inches ang height ko, excuse me. Para lamang sa may pera ang pagpipiloto. Wika uli ni Gabriel. Kung ganun, maghahanap na ako ng mayaman na magpapangasawa. Nang aasar na tugon ng dalaga. Kawawa naman siya. May kasama pang tawa ang mapanglait na wika ni Gabriel. Nahaplos ni Bianca ang sumasakit na noo. Iritang-irita na siya kay Gabriel. Akala mo lang yun. At bakit si Katrina, nakapag-aral magpiloto? May kakayahan si Kat na magpatakbo ng kahit anong makinarya. Puring-puri mo pa, kunwari ka pa. Inismira ni Bianca ang lalaki. Ngumisi naman si Gabriel. Bakit ka silos na silos kay Kat? Pinamulahan ng mukha si Bianca at inis na sinulyapan si Gabriel. Nagsiselos? Sabihin mo sa akin kung bakit ako magsiselos kay Katrina. Mababanaag sa mukha ni Gabriel ang pinipigil na tawa. Sasabihin ko sa'yo kung gusto mo, pero sa tingin ko ayaw mo. Wika nito. Ibinaling ni Bianca ang mga mata sa mga bundok at kakahuyan. Mas gusto kong ginagawa ang mga bagay na gusto ko. Nakasimangot niyang wika. Pagdasal na lang natin na makahanap ka ng tamang lalaki bago pa masira ang buhay mo. Asar na tumawa si Bianca. Ha? Pag nakahanap ako, hindi ko siya ipapakita sa'yo.
para maulit ang nangyari sa iyo kagabi? Mahimig panunoy ang wika ni Gabriel. Lalong nairita si Bianca sa narinig. Kasiyahan yata ni Gabriel ang ipaalala sa kanya ang ginawa ni Frank. Hindi ko naman alam na may masamang plano si Frank. Talaga? O ikaw talaga ang may plano? Hindi totoo yan. Higit na naasar si Bianca. Tiningnan niya ng masama si Gabriel pero nasa pagmamaneho ang atensyon ng lalaki. Mukhang walang pakialam sa damdamin ng kanyang katabi. Ibinaling ulo ni Bianca ang mga mata sa labas ng jeep. Hindi ko naman alam na nauulol na pala si Frank. Malakas na tumawa si Gabriel. Kaya pala pinagbuksan mo siya. Nasuot lang ang manipis na roba. Hindi ko naisip na ganun ang suot ko. Nangalit na ang bagang ni Bianca sa gigil kay Gabriel. Talaga? Higit pang nang aasar na wika ng lalaki. Hindi ako isang flirt, Gabriel, kung yun ang iniisip mo. Garalgal ang boses na wika ni Bianca. Nasaktan siya sa mga salita ng lalaki. Sorry, wika ni Gabriel. Tumigil na ito nang makita ang nasasaktang mukha ng dalaga. Hindi na rin kumibo si Bianca. Inayos na lamang ang pagkakaupo at ipinikit ang mga mata. Kulang siya sa tulog sa nagdaang gabi dahil sa sofa siya natulog. Si Gabriel ang nahiga sa kanyang kama dahil mas malaki at matangkad ito.